Are you living according to God's plan for your life? Ikaw ba talaga yung nabubuhay ayon sa plano ng Diyos para sa buhay mo? Or sang-ayon lang sa plano mo? Alam niyo, minsan ang problema pag sarili mong plano, puro maganda, di ba? Wala naman tao nagplano ng buhay niya na pangit, di ba? So lahat ng plano mo maganda. Ang problema si Lord, may plano rin sa'yo. At minsan, pagka sinusunod mo yung plano ng Diyos, nakikita mo, hindi maganda. Ano nangyayari? Lord, ba't ganito? Di ba, like sa buhay ni Abraham, nakita natin na sabi ng Lord, punta ka dyan sa Canaan. Pagpunta niya sa Canaan, Lord, kala ko ba Canaan to? Ba't walang makainan? Di ba? Walang makainan. Gutom dito. So, punta siya sa Egypt. Of course, he failed to trust God. Di ba? Nag-fail siya sa test ng pagtitiwala sa Lord sa gitna ng tagutom. So, Abraham went down to Egypt. Anong nangyari? Nagsinungaling. Dininay niyang asawa niya si Sarai. And of course, nalaman din na bulgar din. Nagalit sa kanya yung Pharaoh, pinalaya sila sa Ehipto. Di ba? And so many things. So sometimes, sa pagsunod mo sa plano ng Diyos, kasi yung plano mo nga, pag ikaw nagplano sa buhay mo, puro maganda lahat. Di ba? Puro mga masaya, puro maginhawa, puro sagana, puro lahat, talagang yung ideal. Kaso yung plano ni God iba. Di ba? Siguro kaya iba ayaw sumunod kay God kasi alam nila yung plano ni God, hindi ayon sa kagustuhan niya. Pero alam po ninyo, if you will look back, as you obeyed the Lord and look back, you will never regret that you made a decision to obey the Lord. Okay? So, are you living according to God's plan for your life? Or puro pangarap mo lang sa buhay? Tingnan natin itong nag-reflect sa mga ilang characters dito sa ating babasahin. Pag-uusapan natin ang pinamagatan nating Seeing God's Plan based on Genesis 16 verses 1 to 16. May ilang mga plano. Tandaan nyo, ang sitwasyon dito, si Abram nung tinawag ng Lord, probably he was 75 years old or 76 years old. Pagkatapos, pagdating niya sa Canaan, pumunta siya ng Egypt. Nung bumalik siya ng Egypt, naging warrior siya, tinalo niya ilang mga kingdom. So, 10 years na siya sa Canaan by this time. Okay, 10 years na si Abraham sa Canaan by this time. And as they stay 10 years, naisip ng mag-asawa, totoo ba talaga sabi ng Lord na magkakaanak tayo? Habang tumatagal, tumatanda tayo, lumiliit yung chance na tayo'y magkaanak. 10 taon ang agwad ni Abraham kay Sarai. So kung si Abraham ay 75, si Sarai ay 65. Pero kahit 65, maganda yung lola, di ba? Kasi nagustuhan nga ng paraon di ba? Ano kayong sikreto ni Sarai sa kanyang beauty, no? At nagustuhan siya ng paraon. And dami ng magaganda dun sa Ehipto. Siguro matindi yung beauty secrets niya, no? But anyway, ayun nga lang, kahit anong paganda ni Sarai, kahit anong siguro healthy living niya, ang malaking problema niya, hindi siya mabuntis-buntis. Di ba? Hindi mabuntis-buntis si Sarai. Tumanda na lang sila, hindi sila nagkakaanak. Nawawala na sila ng pag-asa. Yung Abrahamic Covenant, sabi ng Lord, hindi si Eliezer ang magiging tagapagmana mo. Ikaw ay magkakaroon ng tagapagmana na galing mismo sa iyo, yung biological child mo. So sinabi na ng Lord, hindi tagapagmana ang anak mo, hindi yung si Eliezer na lumaki sa pamilya mo, kundi anak mo mismo. So siguro iniisip ng mag-asawa, di ba sabi ng Lord, hindi si Eliezer? So X na yon, na option. Tapos sabi ng Lord, sa pamamagitan mo, Abraham. Hindi sinabi ng Lord na sa magitan ko bilang ina, si Sarai. So siguro yun ang nasa isip niya. So, ibig sabihin, Abraham, makakabuntis ka pa. Di ba? So they planned of what I call the surrogate plot. Pag sinabing surrogate, yun yung parang proxy. Instead na yung asawa, alam niyo sa Amerika, uso yan yung surrogate mom na tinatawag. Yung babae, pagbubuntis niya, yung mag-asawa na hindi magkaanak, magkakasundo sila. I-hire nila yung isang babae na willing magpabuntis doon sa may lalaki. Pero through insemination na. Hindi yung hindi honeymoon. So sabi dito, now Sarai, asawa ni Abraham, ay wala nga siyang anak.
At dahil wala siyang anak, naisip niya, meron naman siyang mga alipin. Si Hagar na kanyang alipin na isang Ehipsyo. Saan nila nakuha si Hagar? Nung si Abraham ay nag-fail kay God na magtiwala dahil matindi yung tagutom sa Canaan. Bumaba siya sa Egypt nang walang paalam at walang instruction ni God. And of course, napag-aralan natin yung nangyari. Di ba? Of course, nagkamal si Abraham during his stay ng kayamanan, mga servants. At kasama nilang nakuha sa Egypt si Hagar. So minsan ganun ang tao pag may nagagawang pagkakamali sa Diyos, yung mga pinuntahan niya na hindi kalooban ng Diyos, minsan may na-acquire sa Diyon, sa lugar na yun, na minsan pag nadala niya mula sa Egypt is a picture of worldliness. So, yung mga nadadala niya mula sa sanlibutan, sa kanyang paglalakbay, minsan, nagiging factor na rin ng kanyang dagdag na problema. So sabi dito, now, she had a female Egyptian servant whose name was Hagar. Sabi ni Sarah, alam ko na, magkakaroon tayo ng surrogate mom through Hagar. And then verse 2, and Sarai said to Abram, Abram, honey, ganito na lang gawin natin. Di ba? Kasi, dahil si Lord, hindi naman ako binibigyan ng anak, parang sinisisi niya talaga si Lord, no? Parang may hugot, no? Sabi, behold now, the Lord has prevented me. Pinipigilan daw ng Lord na magkaroon siya ng anak. So parang may hugot si Lord, ayaw naman akong bigyan ng anak Di ba? Ganito na lang gawin mo, Sarai. Tulungan natin si Lord. Tulungan natin si Lord na matupad yung plano niya. At ito yung ginawa nila. Pumunta ka sa aking alipin. Di ba? Yung salitang go in, picture ito ng sipingan mo. Sipingan mo ang aking alipin so that I shall obtain children through her. And Abram listened to the voice of Sarai. Diba? So, sumunod si Abram. Siguro ni Abram, grabe, batang-bata, diba? Ehipsyo, diba? Umayag naman si Abraham, diba? Ngayon ko ba, bakit ang nasunod dito? Instead na yung naging leader dito ng tahanan ay si Abram, hinayaan niyang diktahan siya ng kanyang asawa. At hindi sila nagkonsulta sa Lord. Minsan maganda naman yung asawa may idea si wife. Meron siyang magandang idea. Pag sinabi niya sa kanyang husband, dapat sila magpe-pray. Lord, maganda yung suggestion ni Mrs. Lord, ano bang kalooban mo? Ito ba talaga? Ako naman mukhang okay sa akin yung suggestion ni Mrs. Lord. Ito ba talaga kalooban mo? Hindi nila ginawa yon. Sa halip, nagpadala na lang siya sa kung ano man ang dikta sa kanya ng kanyang asawa. Yeah? Now, verse 3. So, after Abram had lived 10 years in the land of Canaan, so tandaan nyo, si Abram, dumating siya sa Canaan, 75 years old. Okay? So, by this time, after 10 years, 85 years old or 86 years old na siya. Sabi rito, Sarai, Abram's wife, took Hagar, the Egyptian servant, and gave her to Abram, her husband, as a wife. Ibig sabihin, binigyan ni Sarai si Abram ng asawa. Kasi during that time, isa sa kultura nun yung nagdadagdag ng asawa. Ngayon, hindi na po pwede. No? Pero that time, ay ng practice. So, ang servant kasi, that time, prevalent po ito na norm, ay pag kung anong gustong ipagawa sa'yo nung amo mo, susunod ka lang talaga sa master mo. So sabi ni Sarai kay Hagar, sige, ikakasal kita sa asawa ko para magkaroon ako ng anak through you. At dahil servant kita, anak ko pa rin yung magiging anak mo. Pag-aari ko yung anak mo. So yun yung concept, Dahil alipin kita, pag-aari kita, ano man ang maging anak mo, pag-aari ko pa rin. So, magkakaanak pa rin ako through you. So it's a practice even during that time also. It was a practice. Now, sabi sa verse 4, and of course, Abraham went into Hagar, at dahil doon, nabuntis si Hagar. At nung nabuntis si Hagar, natupad yung kanilang plano na magkaanak si Sarai through Hagar. Kaso dahil hindi nga yun ang kalooban ng Diyos, ang kulit Di ba minsan ng tao, pinangungunahan ng Diyos.
Sabi ng Lord kay Abram, magkakaanak kayo. Lord, hindi kami magkaanak talaga. Tapos sabi ng Lord sa chapter 15, etong covenant ko, Abram may covenant ako sa iyo. Yung magiging anak mo galing mismo sa iyo. So they thought, kung galing kay Abram tapos through my servant Hagar, pasok pa rin. 'Di ba? Minsan masyado nating pinangungunahan si God sa plano niya. Ang kalooban pala ng Lord, si Sarai ang magbuntis. Lord, paano ako magbubuntis? Wala na. Lipas na. Hindi na pwede talaga, Lord. Menopause na. Matagal na akong menopause. So, paano pa ako mabubuntis? So, sa paningin ng tao, minsan ang plano ng Diyos imposible. Minsan may mga ganun May mga sinasabi si Lord sa iyo na maliwanag, pero pag pinag-isipan mo, Lord, parang imposible. Paano mangyayari yun? Pero pagka yun ay tinig at kalooban ng Diyos, walang imposible. Lahat matutupad. So Sarai failed to trust the Lord on this part. So she helped the Lord, quote unquote, helped the Lord fulfill His promise. So siya na nag-facilitate. Abraham, pag-aari ko naman yan. Sige, pag inanakan mo yan, pag-aari ko yung magiging anak niya. So anak ko pa rin yan. Sige, ganun na lang gawin natin. So, next, makikita natin dito, the sickening pride. Not only the surrogate plot, but the sickening pride. Nagkaroon ng kayabangan itong si Hagar. Tingnan sabi dito. So, nung nabuntis si Hagar ni Abraham, anong sabi dito sa may next na part ng verse 4? And when Hagar saw na nabuntis siya, she looked with contempt on Sarai, her mistress. Nagkaroon siya ng right, nagkaroon siya ng karapatan para hamakin ang kanyang master, ang kanyang amo. Diba? So, minsan may mga taong ganon. Alam nyo, isa sa makikita nyo dito sa passage na to, the Lord respects yung tinatawag na lines of authority. Yung lines of authority, nire-respeto ng Diyos yan sa family, sa government, sa human setup. Diba? Pero itong si Hagar, yumabang. At dahil yumabang siya, nilalait niya yung kanyang amo, boss. Boss na hindi nabubuntis, di ba? Ang sarap pala magka-baby, di ba? Sipin mo, alagang-alaga ako ng asawa mo, di ba? Di ba? Pati ikaw, kailangan mo rin akong alagaan, di ba? Dahil siyempre, gusto mag-anak, di ba? Oo. Sige, sunod ka, di ba? Abraham, honey, kasi asawa niya rin si Abraham. Abraham, honey, akyat mo nga ako ng mangga. Wow. Tapos gusto ko may bagoong, di ba? Lahat na yon. Grabe. Siyempre, pag nagbubuntis, di ba? Di ba, pag nagbubuntis ang babae, bawal hindi pagbigyan, di ba? Delikado. So, sunod to, dahil lahat ibibigay nila. Sabi niya, sa wakas, ang sarap pala na maging asawa ng boss mo. Di ba? Yeah? Yeah? So, ganun nangyari talaga So, nilait-lait niya tong si Sarai. Kaya ito naman si Sarai, ano ba tong nangyari sa akin? Nagreklamo na siya. Si Sarai, ma-pride din. Di ba? Pareho sila ma-pride. Sabi rito ni Sarai, and Sarai said to Abram, may the wrong done to me be on you. Yung maling ginagawa sa akin ng kulasese mo, ay magyari din sa iyo. Sabi ganon. I gave my servant to your embrace, and when she saw that she had conceived, she looked on me with contempt. May the Lord judge between you and me. Minsan ganun, Siguro, kanino bang idea yan? Siguro sasabi ni Abraham, kanino bang idea yan? Di ba ikaw may kagustuhan yan? Kagustuhan mo na magkaanak through Hagar. Ako, ginusto ko na rin. Sabi ni Abraham siguro. Ginusto ko na rin. Number 3, the sorrowful plight. Verse 6, sabi ni Abraham kay Sarai, honey, servant mo naman yan, di ba? Alipin mo yan. At dahil alipin mo yan, your servant is in your power. Do to her as you please. Bigla nataon si Sarai, oo nga pala, ako ang boss niyan. Di ba? Ba't ako nahayaan kong kutsain ako ng aking alipin? Di ba? At dahil doon, sabi ng Bible, then Sarai dealt harshly with her, and she fled. At dahil matindi yung pagtatrato, pag minamaltrato siya siguro ni Sarai na boss niya, buntis siya, tapos kawawa siya, naisipan niyang lumayas.
she became a runaway servant. By the way, yung pangalan ni Hagar, ang ibig sabihin nun ay flight or tumatakas or tinakwil. Di ba? Hagar, yung pala ibig sabihin niyang Hagar, no? Di ba? Minsan tayo parang Hagar din, ha? Pagka pagod na pagod, Hagar do Versosa. Yeah? Uy, Hagar na Hagar lang mo, ha? Di ba? Flight or forsaken. Kawawa naman si Hagar, no? It was really a sorrowful plight for Hagar. She had nowhere to go. Hindi siya makampihan ng asawa ng boss niya kasi ang mas matimbang yung kanyang boss na asawa ng kanyang boss. Now, sabi sa may verse 6, ayun nga, o sige, sa'yo yan. Boss mo yan, ikaw, alipin mo yan, bahala ka. At minaltrato siya ni Sarai to the point na dahil hindi niya kinaya, and she also probably cares for her baby, kinakailangan niya layasan ang kanyang amo. Yeah? Next, the sovereign plan. Anong plano ngayon ni God? Nilayasan mo yung amo mo. Ika'y kagampan o buntis. And you had nowhere to go. You have no money with you. You are in a desert. What will you do? Minsan sa mga pagkakataong yun na tayo'y walang-wala, hindi natin alam saan tayo pupunta, yun yung pinaka-moment na hinihintay ng Lord para siya'y pumasok sa ating buhay. And that's what happened to Hagar. Verse 7 said, "And the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur." So si Hagar from Canaan, she decided to return to Egypt. And on her way from Canaan, going to the place of Negev, on the way to Shur, which is going to Egypt, may nakita siyang balon. At dahil sa mga ginagawa po nila yon, may mga disyerto pong lugar na huhukay sila ng malalim para may balon so that yung mga nagta-travel, pwedeng makakuha ng tubig doon dahil sobrang tindi ng init sa disyerto. And she was able to find a well there, and doon siya kinatagpo ng Lord. Di ba? So minsan doon sa sitwasyon ng buhay natin, na we are out and we have nowhere to go, minsan doon sa mga pagkakataong yun, doon tayo kinakatagpo ng Lord. Siguro isipin na, ay, parang unfair naman si Lord, ba't si Abraham, Sarai lang? Hindi, may plano rin si Lord kay Hagar. Tingnan natin, Verse 8, "At ang sabi ng Lord kay Hagar, Hagar, servant of Sarai." O, sabi ko kanina, nirespeto ng Diyos yung mga authority figure sa buhay natin. Example, authority ng lalaki over babae sa mag-asawa, authority ng parents over their children, authority ng boss mo if you're an employee, authority ng pastor sa church kung ikay member, authority ng isang government leader sa constituents. Meron pong authority lines na nire-respeto si God. O dito, sabi ng Lord, Hagar, kilala kita. Di ba alipin ka ni Sarai? Hindi na po ako alipin, umalis na ako . Ay, hindi. Alipin ka ni Sarai. Yeah? Ay, hindi, nag-resign na po ako. Nag-tender na ako ng irrevocable resignation. Therefore, labas na ako dyan. No. Servant ka ni Sarai. Yeah? San ka galing at san ka pupunta? Yeah? Hagar, wag kang mag-awol. Ano yung awol, no? Absent without official leave. I don't know what Hagar did. Pero ayaw niya nang balikan ng kanyang amo. No, Hagar, until you redeem yourself, you remain to be the servant of Sarai. The Lord respects yung mga ganong customs and norms din. But it doesn't mean na porke inaalaw niya yon ay piniprescribe niya yon sa present. Okay? That should be clear. Although the Lord recognizes the traditions, practice, and norms of different cultures, it does not mean that He prescribes all of them. Okay? Sagot naman ni Hagar kay Lord, Lord, tumatakas ako sa aking amo na si Sarai. Lord, alam mo naman malupit yung amo ko. Ayoko na. Anong tinuturo sa atin ito? Even if you will read Ephesians
chapter 5 and Colossians chapter 3. Kung ikaw ay empleyado, gumalang ka, sumunod ka, rumispeto ka sa boss mo. Hindi yung pag wala yung boss mo, kung ano-ano sinasabi mo, sinisiraan mo siya, wag ganon. O kaya kung under ka ng supervisor mo at nag-a-aspire ka, minsan sasabihin niya, ay mas magaling naman ako dyan sa boss ko. Dapat nga ako nakaposisyon, nasulot lang ako. Minsan may mga ganong kaisipan ng mga rami. Tandaan nyo, promotion comes from the Lord. So kung sabihin mong ikaw ay empleyado ng isang company or ng isang opisina, at meron kang boss na sa tingin mo mas marunong ka pa, mas magaling ka pa, mas qualified ka, pero siya ang nasa taas mo, respetuhin mo. Kasi si Lord naglalagay ng tao. Pinapahintulot ni God na maging leader mo. For what purpose? Para turuan kang mag-submit sa authority. Ang daming tao ngayon hindi marunong rumespeto at mag-submit sa authority. Ngayon masyadong inaabuso ang kalayaan. Lalo sa Pilipinas, malayang bansa. Dahil sobrang malaya siya, may freedom of speech siya, ginagamit niya yung kanyang freedom of speech para maging disrespectful to those who are in authority. Diba? Tandaan nyo, hindi pwedeng i-bless ng Lord yung mga taong hindi marunong gumalang. Hindi po pwedeng i-bless ng Lord yung hindi marunong mag-submit sa mga authorities na sinet up ng Lord sa buhay mo. So sabi ng Lord kay Sarai, tingnan niyo yung plano ng Lord. Di ba? Siguro kung human rights, may human rights na noon, ay kawawan, pakulong niyo si Sarai, pakulong niyo, di ba? Verse 9. The angel of the Lord said to her. By the way, pag sinabing the angel of the Lord, ito yung mga kapahayagan ni Kristo before His New Testament incarnation. Now sabi dito, the angel of the Lord said to her, balik. Diba? Lord, inaabuso ako ng amo ko. Balik. I'm not saying na magpaabuso ka. Kasi ibang sitwasyon noon, sa sitwasyon ngayon, nagkataon na may plano si Lord kay Hagar. Kasi mamamatay din si Hagar pagka hindi siya bumalik. Alam ng Lord, mamamatay si Hagar. Buntis siya, babae siya, wala siyang armas, mag-isa siya, nasa disyerto siya, ang daming mga wild animals doon. Mamamatay din siya. Kaya nung sinabi ng Lord, bumalik ka, hindi ho yun bumalik ka para magdusa ka. Bumalik ka kasi mas lesser evil na bumalik ka sa amo mo kaysa on your way at kainin mo lang pride mo, parang sabi ng Lord. Kainin mo lang pride mo. Ikaw rin na may kasalanan kaya ka inaway ng boss mo. Bakit? Nilait mo Oy, bontes ka. Nilalait mo. Tapos ngayon binawian ka. Layas ka ngayon. It was because of your provocation kaya ginanyan ka ni Sarai na amo mo. Kasalanan mo rin naman. Kaya, ang sabi ng Lord, balik, at hindi lang babalik, balik at mag-submit ka sa amo mo. Di ba? Kamusta na kayo mga Kristiyanong mareklamo sa boss? I don't know kung alam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Yung mga taong alam nila ang plano ng Diyos sa buhay nila, they respect God's plan and they respect people that God places over them. Eto nga balik, submit. Mga Kristiyano rin ngayon, minsan marami ng mas marunong pa sa pastor, may mga ganong Kristiyano, mas marunong pa sa pastor at ayaw magpasakop. Di ba? Pastor, iba yung Old Testament. May command sa Bible na yung mga believers magpasakop sa kanilang mga leaders. New Testament po. Tingnan niyo sabi sa Hebrews chapter 13. Alam niyo yun ang it is against your pride na mag-submit sa leader mo. Tapos alam mo, boss, ayaw mo yung gusto niya. Pero dahil siya leader mo, kailangan mo sumunod. Look at Hebrews chapter 13. Dito sa may verse 17, obey your leaders and submit to them. Daming Kristiyano, mas marunong pa sa pastor ngayon Alam nyo, ang pag-submit, pag-respeto sa leader,
Hindi lang dahil mas magaling siya sa'yo, mas mayaman siya sa'yo. Minsan may mga ganong Kristiyano. Pagka ikaw ordinaryong pastor ka, hindi ka naman mayaman na pastor. Iba ang trato sa'yo, pero pag dumating yung pastor na milyonaryo, halos halikan sa paa. May mga ganon, ha? Kaya yung mga Diyos nila pera eh. Sabi ng Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them. Bakit? For they are keeping watch over your souls. Sila ang tagapag-alaga ng kaluluwa nyo. Sila ang shepherd or pastor ninyo. At tulungan nyo silang gawin ito ng may kasiyahan. So dapat sa paglilingkod ng pastor, ang gawin ninyo, i-encourage niyo yung pastor, bigyan niyo ng reason yung pastor o yung leader niyo para gawin niya yung kanyang ministry ng may kagalakan. Bakit? Sabi, let them do this with joy and not with groaning. Hindi yung naglilingkod ng Lord pero umiiyak. Hirap na hirap. Bakit? Ano sabi ng Bible? For that, pagka hinayaan daw ninyong magdusa yung leader ninyo na nangangalaga ng kaluluwa ninyo at in charge sa kaluluwa ninyo, if you allow them to do and go on doing ministry with groaning, what will happen? That would be of no advantage to you. Hindi rin magiging favorable sa yung believer ka. Pag ikaw believer ka, may pastor ka, hindi mo nilerespeto pastor mo, hindi mo sinusunod, hindi mo ginagalang, wala kang blessing. Liwanag, oh. Tulungan mo sila na gawin niya yung ministry ng masaya, hindi yung pinahihirapan ninyo. Bakit? Kasi pag pinahirapan ninyo, hindi kayo mabe-bless. So balikan natin itong authority ni Sarai over Hagar. Hagar, alam ko Hagar, na wala na sa hulog yung boss mo, mapanakit na siya, ha? At parang labag na sa human rights mo, ha? Buti wala pang human rights, DSW din nun, no? Ha? Pero, here is my word to you, Hagar. Balik at submit. Ha? Bakit? Siya ang leader mo. Hindi just because meron siyang maling action, it is not justified. It is not a reason para layasan mo siya dahil nagkamali siya. Tanong, meron bang perfect na leader? Wala. Diba? Eh minsan yung iba, wala namang ginagawang masama yung pastor nila. Aawayin din nila. Return and submit. Diba? Ewan ko, nababasa ng ilang Kristiyano yung verses na to, no? Ang liwanag yan. Wala akong dinadagdag dyan. Talata lang yan. But that's the sovereign plan. Sometimes you will never understand kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo, but God's plan is sure to happen. God's plan, when heeded and obeyed, brings blessings in your life. Verse 10. The angel of the Lord also said to Hagar, o sabi ng Lord, sabi ng Lord kay Hagar, Hagar, balik, submit. Pag ginawa mo yan, eto naman ang pangako sa'yo. Tandaan nyo, pag ikaw sumusunod sa plano at kalooban ng Diyos, palaging may promise na blessing si God. Tingnan nyo, verse 10. Sabi ng Lord, Hagar, balik, submit. At pag ginawa mo yan, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. Dadami ang lahi mo. Pag ikaw tinuloy mo yan, lakad mo yan papuntang Ehipto, mamamatay ka sa daan. Kaya balik, submit. Daming Kristiyano, hirap gawin yun, no? Balik, submit. Ano na lang, masasayang na lang ang buhay nila, ayaw pang sumunod sa Lord. Verse 11. And the angel of the Lord said to her, Behold, alam ko, buntis ka. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-inarte na, Lord, ano ka ba? Wala ka bang awa sa akin? Kakawawain naman ako ng amo ko. Oy. Ang liwanag ng utos ko sa iyo, akong bahala. Ang mahalaga, sumunod ka sa utos ko, hindi kita pababayaan.
Sabi, behold, you are pregnant at ikay magkakaroon ng anak na lalaki. Okay? At ang ipapangalan mo sa magiging anak mong lalaki, grabing gender reveal na Lord, no? Si Lord na nag-gender reveal. Huwag ka na mag-alala huwag ka na bumalik sa Egypt para doon ka mag-gender reveal, di ba? Ako na mag-gender reveal sa iyo ngayon, okay? Hindi pa uso x-ray nun, pero alam ng Lord, ano? Di ba? Hagar, buntis ka, di ba? Yung anak mo, lalaki yan. It's a blue. Yeah? Blue. Wow. Yeah? At ang ipapangalan mo sa magiging anak mo ay Ishmael. Bakit Ishmael? Dahil pinakinggan kita sa kalagitnaan ng iyong kadalamhatian. Ganda rin pa rin pangalang Ishmael, no? Kung ikaw nagbubuntis ka, hirap na hirap ka, lahat pinagdaanan mo, pwede may pangalan Ishmael. Ibig sabihin nun, kahit ang dami kong pinagdaanan, pinakinggan ako ng Lord sa gitna ng aking problema. Ang mga tao nun, ganun kasi pagka nagbubuntis. Ang mga tao noong panahon, ganun ang ginagawa nila, di ba? Kahit minsan ginagawa ng Pilipino yan, di ba? Kung anong pinagdaraanan mo ngayon, tas buntis ka, tas doon ka nanganak, o ipapangalan mo ron. Di ba? Kaya mga nanganak nung panahon ng bagyo, pinapangalan din sa bagyo yung anak nila, di ba? Kasi yun kung ano yung significant na pinagdaraan nangyari. Minsan ginagawa ng mga Pilipino yan. Dito, dahil matindi pinagdaanan ni Hagar, ipapangalan, si Lord na kasi nagsabi rin naman in the first place, di ba? Wala na siya magagawa ron. Sige, dahil may pinagdaanan ka, para hindi mo makalimutan yung promise ko sa iyo at yung turning point sa buhay mo, name your son Ishmael. And sometimes we have those turning points in our life na unforgettable and will forever change your life and your life direction. And sometimes, minsan, gumagamit ang Lord ng mga ganyang ways for us to be reminded of God's faithfulness. The sovereign plan of God is for Hagar to return and to submit to her mistress Sarai and to stay until she gives birth to Ishmael. Verse 12. Etong pangako ko sa Hagar, ano sabi ng Lord kay Hagar? Balik, return, submit, and stay, and you will bear a son. And your son, itong magagawin ng anak mo, he shall be a wild donkey of a man. Alam niyo yung donkey? Parang kabayo, pero yung donkey, medyo minsan moody. Kahit anong pala mo, pag ayaw niya, ayaw ko. Kasi minsan yung donkey, nangangagat yan Diba? Pagka kinukulit siya minsan nagiging wild yan. Pero sabi dito, itong dinescribe na ng Lord ang mangyayari kay Ishmael. Para siyang wild donkey. Ito pa, his hand against everyone. Take note of the word against. Ilang beses inulit yan. His hand against everyone, and everyone's hand against him, and he shall dwell over against all his kinsmen. Alam niyo kung sino mga anak ni Ishmael sa modern time? Mga Arab countries. Doon pa lang sa panahon ni Abraham, magkaaway na yung dalawang lahi. Si Ishmael na 13 to 14 years older than Isaac, binubuli niya si Isaac. Hanggang ngayon, inaaway pa rin nila si Israel. Sino umaway kay Israel? Si Ismael. Hanggang ngayon. So sa panahon pa lang ni Abraham, nagkaroon na ng conflict. Hindi dapat magkakaroon ng ganyang sakit sa ulo ng Israel. Alam niyo kung ba't nagkaroon ng sakit sa ulo Israel? Dahil nagpasaway itong mag-asawang si Abram at Sarai. Sinubukan nilang tulungan ang Lord sa plano ng Lord na bigyan sila ng anak. Siguro kung hindi pinabuntis ni Sarai si Hagar kay Abram, baka wala silang sakit sa ulo ngayon na Arab countries. Ba? Minsan ganun yung mga dala-dala natin mula sa Egypt. Minsan yan yung mga nagiging sakit sa ulo in the future. Anything that we bring with us from worldly life, from worldliness, because Egypt pictures worldliness, can give us a long-term headache. Now let's go to the last point. Seeing the purpose.
Paano mo makikita ang purpose ni God? So rito, so she called the name of the Lord who spoke to her, "You are a God of seeing." Tinawag niya yung lugar na kung saan kinausap siya ng Lord. Ang tawag dun sa lugar, ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Kasi piling niya parang walang nakakakita sa pinagdaraanan niya. Minsan parang ganyan ang mga tao di ba? Minsan ganyan tayo. Piling natin walang nakakaunawa sa pinagdaraanan mo, walang nakakakita ng pinagdaraanan mong kasadlakan, kinasadlakan mo, parang hindi napapansin ka ng tao. Tandaan nyo, ano man yung pinagdaraanan mo, there is a God who sees you. It is actually more than that. What we can also learn from these phrases is this. Sa Egypt ho kasi, meron silang mga Diyos. Yung the eye of Horus, na yun yung Egyptian God nila na yung mata. Minsan ginagamit ng Illuminati yan. Na yung ever-seeing eye na yon, sabing ganon ng Lord, hindi ka kayang tulungan ng eye of Horus na yan na ever-seeing eye. But there is the real one who sees you wherever you are, whatever you're going through. He is the Lord our God. He is the true eye that sees you, that cares for you, and that sees the best for you. Know the heart of God who sees you. Know the heart of God who sees you. At sabi rito, for she said, truly here I have seen him who looks after me. Naramdaman ko ang Panginoong Diyos at nakita ko siya. So personally, lumapit si Jesus sa kanya. The angel of the Lord is actually Jesus Christ in a manifest form, revealing himself to Hagar, rescuing her from impending danger if she continues to go to Egypt. Verse 14, therefore the well was called Beer Lahai Roy. It lies between Kadesh and Bered. Nasa pagitan yun yung Beer Lahai Roy. Ibig sabihin nun is a Hebrew word na ang ibig sabihin nun, the vision, seeing the Lord. Parang ganun yan. So, what we can learn from Hagar is this. She also honored God who saw her. She honored God who saw her. Kinilala niya si Lord, tapos pinarangalan niya. Paano niya pinarangalan? Pinangalanan niya yung lugar na Bir Lahai Roy. Verse 15, and Hagar bore Abram a son, and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. So, sinabi rin siguro ng Lord kay Abram, Ishmael pangalan niya. Kasi ang nagpapangalan po sa mga babies, lalaki, that time. So, sinabi na rin ng Lord kay Abram yan, Abram, hintayin mo si Hagar, pabalik na yan. Huwag kang mag-alala kasi magsasubmit na yan sa asawa mo. Sabihan mo na lang si Sarai na, humupa na siya. Kasi, umentrada na ako, Abram Ano pa gusto niya mangyari? Umentrada na nga ako, gaganyan pa si Sarai. Huwag na siya mag-inarte kasi nandito na ako Di ba? Yes, Lord, sabihan ko. Siyempre, umiksena na si Lord, di ba? Di ba? Pag umiksena na si Lord, tahimik na kayo lahat Di ba? So, verse 16, Abram was 86 years old when Hagar bore Ishmael to Abram. So, that's it. Seeing God's plan in your life. Let's have a reflection. Number 1, are you tired of waiting for God's answer to your prayers? Pagod ka na ba? Give up ka na ba? Quit ka na ba sa kahihintay sa mga pinapanalangin mo kay Lord? Tuloy lang. Don't get sour like Sarai. Huwag mainip, huwag pangunahan si Lord. Di ba? Hintayin kung ano yung clear na leading ng Lord. Next, how can you see God at work in the circumstances that happen in your life? Paano mo nakikitang kumikilos si Lord? Tandaan nyo, God is always at work in your life. Sometimes hindi mo lang napapansin kasi naka-focus ka sa damdamin mo, sa sama ng loob mo, sa mga pinagdaraanan mo. Pero if you will see the big picture, makikita mo, while you're going through troubles, God is giving you people, connecting you to people, and making you realize He's orchestrating things
for you to be able to obey Him. Magulat ka na lang, may papakausap sa'yo si Lord, may mamimit ka, o minsan may gagawin si Lord na hindi mo akalain na mangyayari, pero leading ng Lord yon. How are you aware sa mga pagkilos ng Lord sa buhay mo? O minsan hindi ka aware dahil masyado kang overwhelmed ng emotion, ng problema mo at iniisip mo lang sarili mong kalagayan. Minsan sinasabi mo, sarili ko ng problema, hindi ko mapanungkapan, idadagdag ko pa yung pinapagawa ng Lord. Baliktad. Dapat unahin mo yung pinapagawa ng Lord sa'yo kahit minsan hindi mo mapanungkapan ang buhay mo. Bakit? Pag alam mong ginagawa mong kalooban ng Lord, hindi ka pababayaan ng Lord at ibe-bless ng Lord ang buhay mo. The most important thing in your life is doing the will of the Lord. Not just earning money. Dami kasing tao parang nakatali na eh. Nakatali na siya dun sa kaisipan ng pagkita ng pera. Yan. Pero nakita ko in my personal life, di ba? Na pagka sumusunod ka, hindi ka pababayaan ng Lord. So, seeing God's plan. Let's pray. Father God, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil ang dami niyo mong tinuro sa amin. And Lord, I pray if there is one here, at kung may nakikinig man po, na may pinagdaraanan, at feeling niya parang kasing baba na ng level na kinalasadlakan niya, yung level ni Hagar, aliping, inabusong, walang mapupuntahang kawawang kawawa. Feeling namin minsan parang ganon kami. Pero kung kami makikinig sa inyong salita at gagawin ang inyong iniuutos at magtatapat sa inyo, inyong pagpapalain kami at tuturo pa rin ang inyong mga pangako. Panginoon, salamat po. Naway tunay nga na ang aming mga kaluluway na busog sa inyong salita at natutunan ng mga ginintuang aral na nanggagaling sa inyong banal na salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Praise God. And